Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, isang bagong simula para sa atin ang araw ng Pentecostes. Tulad sa mga apostol, pinalalakas din tayo ng Espiritu Santo habang hinaharap natin ang mga pagsubok ng mundong ito. Gamitin nawa natin ang mga biyayang kaloob sa atin ng Espiritu Santo para sa paglago at pagpapatibay ng simbahan, ang katawan ni Kristo, at upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipinalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa dakila mo, aking kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa Nanagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugmok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapat
Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang katas-taasan. Ikaw lamang ang Kristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadahilan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan. Sa ipinahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan, gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat, para puspusin ang kalooban ng tanan, noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang sinabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin-ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya sa sakop ng Cirene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa atin-ating wika tungkol sa kamangha-manghang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Pinupuri ka, poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon,
kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso sana naman ay pakinggan. Habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni numan, Panginoon si Jesus, kung hindi siya dinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng mga taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa Kanya, ang Espiritu, para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Gregeyo, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom ng isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Halina, Espiritu, sa sinagbuhat sa'yo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala, upang kami mag-usa, kaibig at patnubay, sa aming mananan, ang tamis ng iyong buhay, ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit, lubang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw. Kapag di ka nanan, ay walang kaganapan, ang buhay namit dangal, marumi palinisin, lantay panariwain, sakit nami gamutin, kami gawing matapat, sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas, tugunin aming luhog, kami bigyang malugod, ng iyong pitong kaloob, gantimpala'y ibigay, sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan.
Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang patnubay ang espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin, at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako, sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sama ay akin. Kaya ako sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online, good afternoon po. Araw po ng linggo, araw ng ating pagsamba. Kaya't atin pong sabay-sabay na papurihan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po ang inyong mga katabi, pakisabi sa kanila, Happy Easter! Easter pa rin po. Sa katotohanan po, ngayon po ang huling araw ng Easter. Ayan po. Ngayon din po, ano pong ipinagdiriwang natin ngayong linggo? Ano po? Pentecost. Ano pong ibig sabihin ng Pentecost? Ang original pong kahulugan ng Pentecost ay 50 araw. 50. At ano pong ginugunita natin sa panahon ng Pentecostes? Inaalala po natin na 50 araw matapos ng muling pagkabuhay, ang Espiritu Santo ay ipinadala sa mga alagad. Ipinadala ang Espiritu Santo para saan? Para ang mga alagad ay bigyan ng lakas upang sila ay tunay na maging saksi ng ating pananampalataya. Para sila ay mabigyan ng lakas para ipamahagi ang mabuting balita ng ating Panginoon. Dahil ano pong nangyayari sa kanila? Anong nangyari sa kanila pag-alis ng ating Panginoon? Mayroon pa ring takot sa kanilang mga kalooban. Mayroon pa ring mga pagdududa at alinlangan. Anong pinagkakapitan nila upang patuloy na magtiwala sa ating Panginoon? Ang kinakapitan nila ay ang salita ng ating Panginoong Jesus Nazareno. At anong sabi ng ating Panginoong Jesus Nazareno? Bago siya umakyat sa langit, ang sabi niya, magpapadala ako ng patnubay. Ipapadala ko ang Espiritu Santo para kayo ay samahan. At anong ginagawa nila habang naghihintay? Sila ay nananalangin upang dumating na ang Espiritu Santo. Kaya naman nang dumating ang Espiritu Santo, ang mga alagad ng ating Panginoon, buong tapang na nagpahayag ng mabuting balita. 2,000 years ago, nangyari po ang Pentecostes. At sasabihin ko po sa inyo, hindi lamang 2,000 years ago, dumating yung banal na Espiritu, ang Espiritu Santo. Sa katotohanan, hanggang sa ngayon, patuloy po na dumarating ang banal na Espiritu para ang bawat isa sa atin ay palakasin at gabayan upang tayong lahat ay maging tunay na mga saksi ng ating pananampalataya.
lahat po tayo ay isinusugo ng ating Panginoon upang maging saksi ng ating pananampalataya. Kaya't patuloy niyang pinapadala ang Espiritu Santo upang tayo ay palakasin at upang magampanan natin ang ating misyon. Kaya naman, unang-una sa lahat, ipaalala natin sa bawat isa, sabihin ninyo sa mga katabi ninyo, saksi ka ng pananampalataya. Ayan po, saksi kayo ng pananampalataya. At paano natin magagampanan iyon? Magagampanan natin iyon sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo. Pakisabi sa katabi, nasa sa iyo ang Espiritu Santo. Pakitingnan po yung mga katabi, anong espiritu po ba ang nasa kanya? Baka ibang espiritu na. Magagampanan lamang po natin ang ating misyon kung patuloy nating tatanggapin at patuloy nating hahayaan na ang Espiritu Santo ay maghari sa ating mga kalooban. Kaya magandang unang tanong sa atin, mga minamahal kong mga kapatid. 2,000 years ago, ibinaba ang Espiritu Santo para tayo ay samahan at gabayan. Nung panahon na tayo ibinyagan, ibinigay rin sa atin ang biyaya ng Espiritu Santo para tayo ay pabanalin at bigyan ng lakas upang tayo ay maging tapat na mga anak ng Diyos. Magandang tanong sa ating mga sarili, ano na pong nangyari? Pakitanong yung mga katabi, anyari? Nasa sa atin pa ba ang Espiritu Santo? Naghahari pa ba ang Espiritu Santo sa ating mga buhay? At kung naghahari pa ang Espiritu Santo sa ating mga buhay, tayo ba ay nagbabahagi ng mabuting balita sa ating mga kapwa? Tayo ba ay mabuting balita para sa iba? Meron pong isang kwento, ewan ko po kung narinig na ninyo, kwento po ng isang barbero at ng isang lalaki. Pumasok po ang isang lalaki sa barbershop. Habang siya ay ginugupitan, sabi ng barbero sa kanya, alam mo, hindi na ako naniniwala sa Diyos. Sabi ng lalaki, bakit naman? Kasi kung may Diyos, kung totoo ang Diyos, bakit ang daming kaguluhan sa mundo? Bakit ang daming pagkakagulo? Ang daming nanloloko pa rin? Ang daming masasama pa rin? Ang daming nananakit pa rin? Kung totoong may Diyos, bakit ang dami pa rin naghaharing masama sa ating mundo? Walang isinagot po yung lalaki. Tumingin lang sa labas. Pagtingin niya sa labas, marami siyang nakikitang mga tao na mahaba yung buhok, magugulo yung buhok. Sabi niya sa barbero, alam niyo po, di na rin ako naniniwalang may barbero sa mundo. Bakit naman? Ginugupitan kita. Sabi niya, kasi kung may barbero talaga, lahat ng tao magiging maayos yung buhok. Wala nang magiging magulo yung buhok. Sabi ng barbero, alam mo, kung lalapit lang sila sa akin, maisa sa ayos ko yung kanilang mga buhok. Sabi ng lalaki, ganon din po siguro sa Diyos. Nararayan ang tulong ng Diyos, ang biyaya ng Diyos. Pero kung hindi tayo lalapit sa Diyos, mananatili ang kaguluhan, karumihan, kasalanan sa ating mundo. Ang una pong imbitasyon sa atin, mga minamahal kong mga kapatid, kung nais natin ng kaayusan sa mundo, ilalapit natin ang ating mga kalooban sa Diyos upang ang bawat isa sa atin maging malinis at hindi makadagdag sa karumihan at kaguluhan na nangyayari sa ating mundo. Sabihin niyo po sa inyong mga katabi, lumapit ka sa Diyos. Lagi po kayong lalapit sa Diyos para hindi tayo mawawala at hindi dadagdag sa kaguluhan. At ngayon po, sa napakahalagang pamamaraan, pinapaalala po sa atin ang biyaya ng Espiritu Santo. At nais ko pong magbigay ng 3 mahalagang biyaya ang Espiritu Santo
sa ating mga buhay. Upang habang tayo ay patuloy na lumalapit sa Diyos, malalaman natin ang mga biyayang Kanyang ipinagkakaloob para sa ating mga buhay. 3 K po, KKK. Unang K po, katapangan. Ikalawa, kaliwanagan. Ikatlo, kapayapaan. Pakiulit po. Una, katapangan. Ikalawa, ikatlo, kapayapaan. Huwag niyo na pong kakalimutan iyong 3 iyon. At yun po yung mga biyaya. Marami pong biyaya ang ipinagkakaloob ang Espiritu Santo. Pero nais ko pong magbigay ng focus sa 3 K na iyon. Ang Espiritu Santo po, unang-una sa lahat, nagbibigay ng katapangan. Kung babalikan po natin yung buhay ng mga alagad, babalikan po natin nung nawala ang ating Panginoon, nagkaroon ng katakutan sa kanilang mga kalooban. Ngunit nung natanggap na nila ang Espiritu Santo sa kanilang mga kalooban, sila ay nagkaroon ng katapangan na ipahayag ang kanilang pananampalataya, ang mabuting balita, kahit na maraming paghihirap at pag-uusig na silang kinakaharap. Nagkaroon sila ng katapangan. At saan nagmumula yung katapangan na iyon? Sa Espiritu Santo, sa Diyos na nasa sa kanila, na sumasama sa kanila. Ano po bang kadalasang nangyayari kapag tayo ay sinusubok dahil tayo ay nagiging tapat sa ating pananampalataya? Hindi ho ba kapag may mga pagsubok at pag-uusig na nangyayari, ang kadalasang nangyayari sa ating kalooban ay nangihina at kung minsan ay lumalayo at umaatras sa misyon na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Kaya naman napakahalaga na patuloy nating hingin ang lakas upang ibigay ang katapangan sa atin, upang sa kabila ng lahat ng mga paghihirap, magiging matapang tayo na ipalaganap ang mabuting balita sa ating mga buhay. Yung ikalawa po, kaliwanagan. Nung ibinigay ng ating Panginoon ang Espiritu Santo, nagbigay ng kaliwanagan sa isipan ng mga alagad ng tungkol sa ating pananampalataya. Ang liwanag na ibinigay ay ang katotohanan na kanilang ipinapahayag saan man sila nagpupunta. Hindi lang nila ipinapahayag yung gustong marinig ng mga tao. Yung katotohanan ipinapahayag nila kahit na maraming tao ang masasaktan. Lalo na ang katotohanan laban sa kasalanan. Hindi ho ba yun yung isa sa mga bagay na mahirap tayong sabihin sa ating mga kapwa, yung pagtatama sa kasalanan. Ayaw na ayaw natin na masasaktan natin yung ating mga kapwa sa pamamagitan ng pagsasabi ng tama. Halimbawa na lamang po, di ba ho, kapag meron po tayong kapwa, katabi, na sabihin natin, hindi nakapag-toothbrush, di ba nahihirapan tayong sabihin, komprontahin, parang hindi ka naman nag-toothbrush ngayong araw na ito. Nahihirapan tayong magsabi ng totoo kahit kailangan nating sabihin yung katotohanan sa ating mga kapwa. At yung ating mga alagad, kahit na mahirap iyon, ipinalaganap nila at ipinahayag nila yung tama sa ating pananampalataya. Bawal ang pakikiapid, bawal ang pandaraya, bawal pumili ng iba't ibang mga Diyos, bawal magnakaw, bawal manloko. At ito po yung katotohanan na patuloy na ipinapahayag sa atin. At nawa itong katotohanan ito ay maibahagi rin natin sa iba upang magliwanag ang buhay din ng bawat isa sa ating mundo rito. At ang ikatlong K, kapayapaan. Binigyan ng Espiritu Santo ng kapayapaan ang buhay ng mga alagad. Kaya naman kapayapaan ang kanilang daladala habang sila ay nagpapahayag ng mabuting balita. Kapayapaan na kung sino man ang taong magiging tapat at bukas sa pagsama ng Diyos sa kanilang mga buhay, ang Diyos patuloy na gagabayan sila patungo sa walang hanggang kapayapaan
sa buhay na walang hanggan. Mga minamahal kong mga kapatid, isang tanda na dala-dala natin ang Espiritu Santo sa ating mga buhay kapag tayo ay nagdadala ng kapayapaan sa ating mga komunidad, sa ating mga pamilya, sa ating simbahan, sa ating lipunan. Kaya magandang tingnan po natin, mga minamahal kong mga kapatid, ako ba ay tunay na nakakapagdala ng kapayapaan o ako'y nakakapagdala ng pagkakawatak-watak, kaguluhan at hindi kaayusan? Dahil kapag iyon ang daladala natin, hindi natin daladala ang Espiritu Santo. Ang tunay na mga anak ng Diyos, ang tunay na mga alagad ng Diyos, ang tunay na mga tahanan ng Espiritu Santo, ang dala sa ating mundo ay kapayapaan at kaayusan. Ito pong mga bagay na ito, mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy nating pagnilayan. Muli po, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano na ba talaga ang nangyari? Bakit hindi pa nagkakaroon ng lubos na kaayusan ng ating mundo? Baka nagkukulang pa tayo sa paglapit sa ating Panginoon. Kaya ang patuloy pong paanyaya, mga minamahal kong mga kapatid, patuloy na paglalapit sa ating mga kalooban, sa kalooban ng ating Panginoon. Patuloy na pagbubukas upang patuloy na magabayan tayo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo, gagabayan tayo, bibigyan tayo ng katapangan, kaliwanagan, at kapayapaan upang itong mga bagay ding ito ang ating maibahagi sa ating mundo. Nawa bilang mga anak ng Diyos, lagi nating dalhin ang biyaya ng Espiritu Santo. Ngayon pa lamang hanggang sa dulo ng ating mga buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay namang muli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, dumalangin tayo sa Ama nating Diyos upang ibuhos niya ang biyaya ng Espiritu Santo, ang ating gabay at lakas. Buong tiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Mapuspos nawa ang simbahan ng biyaya ng banal na Espiritu upang maging huwaran siya ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari, at mga diakono ay makapaglingkod ng buong katapatan at pagmamahal sa mga mahihirap at may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging tapat at mahusay nawa ang mga pinuno ng ating bansa sa paggamit ng kanilang kapangyarihan para sa kapakanan ng mga dukha at mga inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang mga relihiyoso at relihiyosa sa kanilang misyon na ipahayag ang mabuting balita
sa lahat ng tao at panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan ng ating bansa upang ang pinsala ng mga pananim at kabuhayan ng mga napipintong krisis sa tubig at kuryente ay maiwasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Punan mong bigay, ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y liligtas. Mga kaaway di mapuwang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay, ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay, ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo. Ngayong ginaganap ang paghahain ito, na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Hesukristo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Hesukristo, na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos, na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan, ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos na bansa ikaw ay dinadakila.
Espiritu'y lumilikha ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kailasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak,
na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Kami sumasamo, O banal na
Espiritu, liwanag at gabay sa landas ng buhay. Kami sumasamo, o banal na Espiritu, sa bilangin manahan hanggang sa wakas. Banal na Espiritu ng Diyos, nang sa aming pumarito, puspusin mo ng lakas aming mahinang puso. Banal na Espiritu ng Diyos, nasa aming gumagabay, liwanagan aming daan, sa dilim ay adya. Kami sumasamo, banal na Espiritu, liwanag at gabay sa landas ng buhay. Kami sumasamo, o banal na Espiritu, sa bilangin manahan hanggang sa wakas. Banal na Espiritu ng Diyos, nasa aming lumulubog. Kami iyong isugo sa dukha ng makatulong. Banal na Espiritu ng Diyos, nasa aming nananaw, sa mundo'y pagkaloob, kaligtasan kay Jesucristo. Kami sumasamo, o banal na Espiritu, liwanag at gabay sa landas ng buhay. Kami sumasamo, o banal na Espiritu, sa bilangin manahan hanggang sa wakas. Sa bilangin manahan hanggang sa wakas. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ni Hesukristo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos Ama ng kaliwanagan ay nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa kayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Di lang apoy na lumapag sa tanang mga alagad, naway tumupok sa lahat ng masamang paghahangad, kapag lubos na sumikat ang liwanag na magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbibigay kakayanan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya, ay siya nawang magpanatiling kayo'y nananampalataya at magdulot ng katuparan sa pananabik na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.